sa first problem ng lead code, which is Tucson. So usually ito talaga yung first problem sa mga beginners kung nagsisimula pa lang. And ayan, so maybe nakapag-solve ka na ng nakakuha ka na ng solution, but ang pinaka-problem talaga is itong follow-up niya is nire-require tayo na mas mababa sa of n squared. So of n or log of n or log n. So ayan, most of the time kasi parang kung for example diba, kung nadaanan niyo yung algorithms na subject or sa big O notation, usually kasi diba ang first intuitive way talaga na naisipan nating i-solve siya, which is dadaanan natin lahat ng elements sa list. For example, dadaanan natin 2 plus 7, 9. Ayan, mahanap na natin. Pero what if, kunyari, 26 siya. So, 2 plus 7, 9, 2 plus 11, 13, tapos 2 plus 15, makakahanap tayo ng 17. Then, pag wala dyan, syempre, tatry naman natin dito. Hindi natin siya kailangan try dito kasi na-check na natin 2 plus 7. So, ayan, check natin. Then, tsaka natin mahanap 26. So, ayan, kung maliit lang siya na list na ganito, okay lang siya. Pero what if 1,000,000 yung or 1,000,000 yung natin elements. So, ayan, diba? Sobrang tagal niya. Mahaba na yung list natin. Tapos, pa, dodoble pa or hahaba pa lalo. Kasi nga offense word siya. Ayan, so, pinaka, talaga, main idea natin, which is, dito na may introduce yung hash map, which is, ang main idea niya kasi is, siya, key value pair. Explain ko mamaya kung ano yung advantage. Ayan, so key value. So itong yung sa hash map kasi, if you're not still not aware kung ano yung hash map, basically key value pair siya. For example, meron ka key 1 or anything na name ng string siya. For example, name. Kung yung name mo, meron Michael na name. So, or meron sabihin natin MJ. Then, pag nilabas natin yung hash map na MJ, like for example, go tayo dito, like hashmap.get name. Ang i-return niya is MJ kasi ngayon yung niya value. Or pag sa Python naman, if nagamit kayo ng for example, hash or dictionary yung tawag doon, hashmap of ganyan, parang name. Ang lalabas niya is MJ. And yung key ng hashmap, hindi lang siya limited sa string. So pwede rin siyang integer, boolean, or object mismo. Ayan. And ang pinaka-advantage niya is of 1 lang yung yung searching niya. So kapag mag-ano ka, constant lang siya. Kunyari, kasi nga diba may key ka na, hindi mo na kailangan i-check isa. Kunyari, ang hinahanap mo ay 76. Num. Ang gagawin mo lang, diba, num. Get num. So makukuha mo na yung 76. Kung for example, sorted to 1, 2, 3. Ayan. Kunyari, isa-isa natin. So 76 steps siya. So yun yung main advantage, no? Hash map. Which is, pwede nating hanapin agad yung value basta may kita yan. And ayan. So paano siya makakatulong sa problem na to? Ayan, so kung naisip nyo, meron tayong diba, parang pwede nating actually sa 26 pa lang or sa target, which is ito yung target, diba, may information na tayong pwedeng makuha dito, which is ayun nga, diba, pag isa 26 for example, diba, alam naman natin na 11 plus 15, 26. So, kunyari, what if ito lang yung alam mo? Diba? Pwede mo namang, kunyari, 15 lang yung meron ka, tapos hanapin mo yung kapares ng 15. Kunyari, wala to. Ayan, kunyari, wala tong 11. Paano malalaman yung kapares ng 15 para mabuo yung 26? Ang gagawin mo is, i-minus mo yung 26 sa 15. Diba? Parang,
Pag ginanap mo siya, 11. So, ayun. Ang gagawin mo na lang, hanapin mo yung 11. For example, di ba, syempre mauna tong 11. So, pag equals 15 siya, i-check mo na lang kung may nahanap ka ng 15 or may mahanap kang 15. Kung meron, edi yun yung ano, yun yung pair na hinahanap natin or yung kapares na hinahanap natin. So, for example, yung kaninang, yung original target niya is 9. So, equals, for example, minus 2. Then, ang hinahanap natin is 7. Hanapin mo lang yung 7. Or kung 7 naman to, equals 2. Diba? Parang, hanapin mo lang yung 2, which is, ito nga yung to the... Paano natin gagawin yung sa hashmap? Dito yung papasok na gantong, yun yung optimal solution niya, which is, i-check lang natin yung isa't isa. So, isa-isa. For example, 26 minus 2 equals equals 24. So, may 24 na ba tayo sa hash map? Currently, wala. And actually, walang laman yun. So, ang gagawin natin, i-store lang natin yung 2. Then, i-store natin yung index. So, 0. And yung index natin, diba, syempre, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3 yan. And so, index. Mamaya explain ko ba't ini-store natin yung index niya. Then, minus 7, since tapos na tayo dito, equals 19. So, may ano ba dito? Tawag dito? May 19 ba sa ano natin, hash map? Which is, ayun, nawala. So, i-store lang natin yung 7. So, tuloy-tuloy na yan. So, 7, then 1. So, 11 naman. Equals 15. So, ayun, actually, alam na natin sagot na 15. Pero, sa hash map natin, wala pa siyang 15. So, sabihin, wala pa. So, magne-next lang tayo. 11, then 2. Kasi nga, wala pa tayong information about sa previous element, which is yung next element pala. Kasi previous pa lang yung na-store natin. So, next naman is yung 15. So, sa 15, equals niya is 11. Hindi na napapasok yung hash map na kung gano'n siya ka-useful. So, ayan, meron tayong 11. Then, ang gagawin na lang natin, since may 11 na tayo, ayan, i-ano na lang natin siya. I-re-return na lang natin, for example, yung, for example, ang i-re-return natin, syempre, yung index ng current element natin, which is, ayan, diba? 2. Then, yung yung index nung, or I mean, yung index nung nasa hash map, which is eto nga, 2. So, siguro kanya kung Python to, gagawin na lang natin. Dictionary at 11. Then, ang magiging value nun is 2. Then, yung current element or index natin, which is 3. Ayun na yung pair nila. Or for example, since ito nga example, so 2 and 7, may store na itong 2, diba? Nga, babalik tayo. Dahil, nasa 7 na tayo. 9 minus 7 equals 2. And dahil nga may 2, 0 na tayo, diba? Nadaanan na natin to. I-store lang natin yung 0, which is ito nga, yung key niya. Then, diba 0? Kasi nga, 0, then 1. Yun yung niya, so 2 and 7. Pag pinag-plus mo, 9. So, yun yung pinaka-advantage ng hash map, which is, siya, off 1 yung, niya, kapag yung pagkuha niya ng value from key. So, bali constant siya. Although, ayun nga, diba, may trade-off siya na, kung gaano karami yung nilagay mong element or key value pairs dito, ganun din kalaki yung space niya. So, tina-trade off mo yung space for time complexity, which is, for this scenario naman, worth it siya kasi off and lang nakuha mong, or hindi, parang hindi mo na kailangan ulit-ulitin. So, ang laking time na nasa-save mo. And, hindi lang dito yung problem na useful yung hash map, which is, especially sa LeetCode or in general. Pero sa LeetCode, may kita na ang daming problems na kaya mong i-solve
masosolve mo kapag alam mo na yung hash map and mapapabilis mo palalo. Tapos pag sa mga general problem or projects mo, doon makikita na ayun, di ba, pwede mo palang pabilisin na gamit yung hash map. I think good idea na or good pattern na pwede nyong isipin is whenever na may inner or nested for loop, which is yung ayun na, di ba? Ito, di ba? I think mostly nagawa ng karamihan is ayun na, ba? Nested for loop siya, which is doon nanggaling off and squared. And ito na may nested for loop, especially yung, di ba nga, need mo i-traverse lahat. Ayun, so ito yung solution sa kanya. Another example para mas ma-gets niyo yung hash map and kung paano. Actually, yung nagawa kong solution dati is ganito. So, first ginawa ko, nag-loop muna ako sa buong iteration niya. Then, in-store ko lahat ng so 7, 11, 15. So, in-store ko na siya agad lahat. Then, i-check ko na lang kung then, i-iterate ko. Tapos, kapag iterate ko isa't isa, then kapag meron dito, nari, 2, diba? So, kapag nahanap dito sa hash map, since nakalagay na nga lahat, then, i-return ko na lang kung ano yung, kapares niya. Which is, ayun, yung naka-minus nga dito. So, rektahan. Ayun, okay. So, try naman natin ngayon yung brute force, which is, ito may ginawa na akong boilerplate niya, which is, ito yung kinopy ko lang din to sa website nila. Itong hinihingi nilang solution or class. Tapos dito naman, and dineclare ko lang yung mga given. Then ito, para lang ma-print ng maayos. So, and pwede nyo na i-copy na lang ito para madali. And ayan, try na natin pattern. So, sa brute force, kung naaalala nyo, which is, ayun nga, diba, parang i-check natin isa-isa yung mga elements. So, example, int I equals 0. Then, I is less than numstat length. So, then, I plus plus. So, basically, check natin i-iterate natin yung buong elements or list. Then next naman is j plus 1 j. So ayan, so paano natin anong idea niya is bakit natin ginawa tong I plus 1 is because kung natutandaan niyo sa example na ayun nga, diba? May pwede natin gawin is i-check natin isa-isa. So, 2 plus 7 or 2 plus 7 or 2 plus 11, 2 plus 15. Then, pag nag-next tayo, so, hindi naman natin i-check pa yung 7 plus 2 since na-check na natin 2 plus 7. So, mag-next na agad tayo. So, 7 plus 11, 7 plus 15. So, ayan. Since nga I plus 1, so, kung ito yung I, ito yung J. So, ayan, i-check natin. J, tapos check natin pag hindi pa, ayun, diba? Tapos check natin, ayan. Then pag ito naman yung next, magsisimula agad tayo dito, hindi na tayo babalik dito. So ayan, yun yung main idea na. Okay, so ayan, so i-check na lang natin if yung sum nila, which is yun nga, diba? Nums of I plus nums of J equals target. Kung same, kung nahanap natin, then i-return lang natin yung index nila, which is return yung gagawa tayo ng list ng integer or array. Then so i-return lang natin yung I and J. So ayan, I and J kasi index lang yung hinahanap nila, hindi nila need yung mismong value. So ayan, so nahanap natin 26 kasi nga 0, 1, 2, 3, so 11, 15. Try na natin pag 9. So ayan,
run 1. So, ayun yung brute force solution. Okay, so next naman is yung optimal solution. Again, ito lang ang boilerplate. Ayan, so try na agad natin. So first up, need pa rin natin mag-loop sa ano natin, sa buong list. Then int of I equals 0, I is less than length, nums of length, get length, then equals plus. So and so eto, in case lang na ano, na hindi natin mahanap, pero naka-given naman na ano, lagi daw may solution, which is ayun, exactly one solution. So although di na natin siya need, pero nilagay ko na lang for ano, for in case, parang ano lang, example. Then gagamitin nga natin is yung hash map. So and that hash map, then magde-declare tayo ng hash map sa class natin. So ito, hash map, tapos yung key value per niya is ayun nga, diba? Integer or integer and integer then so lagyan natin hash map equals new hash map. Yan, so may hash map na tayo. Then select natin is since ini-iterate nga natin, so ang need nga natin hanapin is yung ito, yung sum nila. So kung check natin ngayon kung ano, kung nandun na. So missing, for example, missing equals missing equals i-minus na natin yung target sa current index or element. So nums of I, then check lang natin. Then so check lang din natin kung ano yung index nung ano, yung current index natin. So missing index equals ayan, so yung sa missing hash map, or gagawin na pala natin itong integer hash map dot get get natin yung missing, which is ito yung missing na yung value niya. So giget natin kung meron siyang ito, kung merong key dito sa ano, which is i-return niya yung value. And kaya natin gamit yung integer kasi, or hindi primitive yung ginamit natin kasi yung get function natin is nagre-return siya ng, di ba yung nare-return niya ito? Tapos kapag wala siyang makita, i-return niya is null. So ayan, pag integer lang kasi na primitive, mag-error siya. So ayan, next is check lang natin if nasa ano na. So if int or missing index is not equals to null, ibig sabihin nahanap natin yung ano, nahanap natin yung key. Ibig sabihin meron dito. Kapag merong key dito, meron tayong ano, meron tayo, or nahanap na natin yung pair na or kapares na. So i-return lang natin yun. So return new integer. So ang i-return lang natin is yung missing index, kasi since nga yung missing index yung value niya, kasi yung key, pag ginet mo yung key, makuha mo yung value. So yung missing index, ang value niya is yung value niya ng key na yun. Tapos yung current index, which is I. Ayan. Tapos if hindi naman natin mahanap, then else, syempre experiment tayo. Pag hindi natin mahanap sa, pag hindi natin nahanap sa hash map, then ilalagay natin sa hash map para mahanap ng mga next elements. So i-store natin siya hash map dot put. So put lang natin yung nums of I, then I. So basically lalagay natin yung value, which is yun yung magiging key value na itong element.
index niya. So ayan, try na natin siya. Ayan, so nilabas niya na 0, 0 and 1 pala. So sa example kanina 26, ayan, 23. So ayan, yun yung main solution natin. And try naman natin siya ipasa sa mismong lead code. Again, 0 or off 1 siya, which is yung actually optimal solution. So try naman natin i-run. Ito, submit. Or check na natin kung gumagana. Kasi I think gumagana. Ayan, so submit natin siya. Ayan, so best solution, or nasa taas siya ng best, mga top solutions. Although ito mga, I think, nakadepende na yung isa sa sa lead code kasi nakadepende na rin mismo sa mismong machine or language na ginagamit. Ayan, so ayan, so pag sa next naman na problem na sasolve natin is mostly about din sa arrays and hash map. Yung basics sila yung mga pinaka fundamental kasi. So yun yung itatakal natin. And kung may gusto pa kung gusto niyo advanced learning or I highly recommend watching NeetCode, which is ayan, parang ganda rin ginagawa niya. And doon din ako natuto actually. NeetCode, sinasolve niya yung mga problems sa NeetCode. Then ayan, meron din siyang site which is pinaka-useful is NeetCode 150. Ayan, NeetCode 150, which is para siyang roadmap ng ano yung pinakamagandang una-unahin na problems, kung anong data struct or anong pattern ng aralin or ayan, parang structured mo siya. So ayan, good luck sa